Magandang gabi, mga kababayan. Inaanyayahan ko kayong makinig sa isang kwentong pinamagatang ang ika-7 anibersaryo ng kasal. Ibinigay sa akin ng aking asawa ang papel ng diborsyo bilang tanong. Hindi inaasahan ngumiti ako. Bukas, magbibigay ako ng mas malaking sorpresa sa buong pamilya mo. Ang liwanag makristal na aranyang pinakamagarang restaurant sa Maynila ay bumabaksak pababa, lumilihang makumikislap na korona sa aking sutlang damit na kulay perlas. Isang malambing na jazz na melodiya ang dumadaloy mula sa entablado, nahahalo sa mahinahong pagtaginting ng mga kopas ng alak, lumiliha ng simponya ng karangyaan at romantika. Nakaupo ako sa harapan ni Rodrigo, ang lalaking tinatawag kong asawa sa nakalipas na 7 taon. Ngayon ang aming anibersaryo ngang kasal, isang mahalagang sandali na noon ay akala ko ay iukit sa ginto. Inireserba ko ang VIP na silid na ito isang buwan na ang nakakaraan. Ako mismo ang pumili bawat putay. Bawat boteng alak, lahat ng pinakagusto niya. Gusto kong maging espesyal ang gabing ito. Isang gabi upang muling sindihan ang pagmamahal na tila medyo lumamig na dahil sa aligagang buhay, 7 taon. Isang kapat na aking kabataan ay inukol ko sa kanya, sa kanyang pamilya. Tinalikuran ko ang aking maliwanag na karera upang maging isang dalisay na asawa, isang tunay na inang tahanan upang maari niyang ibigay ang buong sarili niya sa pagtatayo ng kanyang sariling imperyo. Ang Constructo Holdings, mula sa isang maliit na negosyo, ay naging isang mabigat na pangalan sa industriya ng konstruksyon at real estate. At siya, mula sa isang binatang walang ipon, ay naging makapangyarihang pangulong korporasyon, isang huwaran ng tagumpay na ikinaalmirahan ng marami. Ipinagmamalaki ko siya at masaya ako sa aking tahimik na sakripisyo. Lagi akong naniniwala na sa likod ng kanyang tagumpay ay malaki ring bahagi ang aking ambag. Uminom ka, maganda ka ngayong gabi, sabi ni Rodrigo. Mainit at mababa ang kanyang boses, ang kanyang tingin. Isang tingin na matagal na akong hindi nakita, nayanig ang aking puso. Marahil ay nagalala lamang ako ng walang dahilan. Marahil ang kanyang pagmamahal sa akin ay buhay pa rin, nakatago lamang sa ilalim ng presyon ng trabaho. Ngumiti ako, itinaas ang kopas, at dinaluyan ang kanyang kopas. Salamat, maligayang anibersaryo ngang ating ika-7 taon. Makasama naming tinamasa ang hapunan sa ilalim ng malambing na musika. Nakuwento siya tungkol sa malalaking plano ng kumpanya, sa mga kontratang malapit ng mapirmahan. Nakikinig ako, tumatango, at paminsan-minsang naglalagay ng pinakamainam na pagkain sa kanyang plato. Lahat ay tila perpekto, tulad ng nga unang araw ngaming pagmamahal. Matapos ang hapunan, nagbigay nga hudyat si Rodrigo sa waiter, ngumiti ng may lihim. Mayroon akong espesyal na regalo para sa iyo para sa ating anibersaryo. Nakliwanak ang aking puso. Matagal na siyang hindi nagbibigay ng regalo sa akin. Inilabas niya mula sa kanyang mamahaling briefcase na gawa sa crocodile leather ang isang kahong nakabalot sa eleganteng pilak na papel. Bukas ko ito ng may pagkaalif. Ngunit sa loob ay hindi alahas o branded na bagay kundi isang gintong fountain pen. Medyo nagulat ako, ngunit ngumiti pa rin. Salamat mahal, magandang ballpen. Hindi lang para tingnan iyon, sabi ni Rodrigo, ang ngiti sa kanyang labi ay kakaiba para pipirmahan. Pagkasabi nito, muli siyang kumukuha sa briefcase at naglabas ng tumpok ng puting papel na A4, inilapak ito ng diretso sa harapan ko. Ito ang iyong pangunahing regalo, tingnan mo. Kinuha ko ang mapapel na bahagyang nanginginig ang aking makamay. Ang unang linya na agad na nakuha ang aking mata ay nakasulat ng malaki at malinaw. Petisyon para sa legal na separasyon at anulasyon ng kasal. Parang may hindi nakikitang kamay na sumiksik sa aking puso. Lahat ng ingay sa paligid ay tumahimik. Ang jazz na musika, ang tawanan, ang nga pausap, lahat ay nawala. Natira lamang ang ugong sa aking tainga at ang kabahong tibok ng aking puso sa dibdib. Isa-isang binago ko ang mga pahina. Malamig na parang yelo, ang matitik ay nagsasayaw sa harapan ng aking mamata, kasunduan sa paghahating ari-arian,
Inilipat niya ang lahat ng aming magkasamang pag-ari mula sa mga aksyon ng kumpanya, mga bahay sa Alabang at Tagaytay, mga sasakyan sa kanyang pangalan, at hindi ko man alam kung kailan nangyari ito. Para sa akin ay inilaan lamang ang isang maliit na halaga, sapat lamang para maupang silid sa isang murang boarding house sa Quezon City at mabuhay ng husto-husto. At sa huling pahina ay naroon ang kanyang pirma, matatag at malamig, nilagyan ng ibang tinta. Inihanda na niya ito ng maaga. Itinataas ko ang aking ulo at tumingin sa lalaking nasa kabila. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala na. Pinalitan, nagamalamig, mayabang na ekspresyon na hindi ko kailanman nakita noon. Nakakagulat, ano, Kira? Tanong niya nang may ganitong nakakansultong tono na parang ginagawa niya sa akin ang pinakadakilang pabor. Kaya ito ang kanyang regalo para sa anibersaryo. Isang perpektong dula, isang matamis na saksak sa likod. 7 taon ng kabataan, 7 taon ng sakripisyo, kapalit ng walang kahihiyang pagtataksil na ito. Isang matulis na kirot ang dumaan sa aking puso, ngunit kahit kakaiba, hindi ako umiyak. Ni isang luha ay hindi nahulog. Marahil kapa ang kirot ay lumampas na sa isang tiyak na hangganan, ito ay nagiging ibang bagay. Halos nakalimutan kong ipakilala sa iyo, patuloy ni Rodrigo, na parang ang kakatatapos pa lamang ay hindi sapat na malupit. Mayroon akong iba. Ang pangalan niya ay Christina. Siya ay anak ng Pangulo ng Progress Corporation, ang aming pinakamahalagang partner. Nagdadala siya nga aking anak at kailangan ko siyang bigyan ng katayuan. Naintindihan mo? Kaya iyon pala ang usapin. Hindi lamang siya nagtataksil sa akin, kailangan niya ng dahilan upang bigyang katuwiran ang kanyang kasamaang gawa. Tumingin ako sa kanya, sa lalaking nun ay minahal kong buong puso. Ngayon sa aking mga mata siya ay isang estranyo lamang, isang taong sabay na kahabag-habag at kasuklam-suklam. Ang kirot sa aking dibdib ay unti-unting pinalitan ng malamig na galit. Natawa ako. Isang magaan ngunit matalas na tawa, parang talim ngang balisong na tumalab sa tahimik na espasyo. Ang aking ngiti ay nagpigil kay Rodrigo. Ang kanyang mapagmalaking ekspresyon ay pinalitan ng bahagyang paggalito. Nakakagulat, paulit-ulit ko. Ang aking boses ay naging matatag. Wala na ni anino ngang kahinaan dito. Talagang nakakagulat. Tinatanggap ko ang iyong regalo. Kinuha ko ang gintong ballpen na ibinigay lamang niya sa akin. Tinanggal ang takip at determinadong nilagyan ng aking pirma ang petisyon ng anulasyon diretso sa ilalim ng kanyang pirma. Tapos na, heto, itinulak ko ang makapapel pabalik sa kanya. Ngunit, Rodrigo, tumingin ako sa kanya nang diretso sa mga mata, isang tingin na hindi niya kailanman nakita, punong misteryo at hamon. Dapat mong tandaan, ang itatanim mo, iyon ang aanihin mo. Nagbigay ka sa akin ng ganitong hindi nasahang regalo, hindi ko maring hindi tumuhon ng katulad. Dahan-dahan akong tumayo, inaayos ang matiklop nga aking damit. Ngayon ay bahagya akong napagod at hindi ko na kayang samahan ka pa. Ngunit huwag kang mag-alala, nangangako ko ako na bukas ay magbibigay akong mas malaking sorpresa sa buong pamilya mo. Pagkasabi nito, malamig akong lumingon at lumakad. Iniwan si Rodrigo na nakaupo ng nangungulila sa magarang mesa kasama ang petisyon ng anulasyon na may 2 pirma at buong kaguluhan sa kanyang isip. Hindi niya maintindihan kung anong sorpresa ang maaring ihanda ng isang babaeng alam lamang ang kusina, ngunit malapit na niyang malaman. Bukas, ako ang magiging direktor ng dulang ito. Lumabas ako sa restaurant. Ang malamig na hangin ng gabi ay tumama sa aking mukha, ngunit hindi nito mapigilan ang apoy na nagbabaga sa aking dibdib. Walang luha sapagkat ang aking puso ay lumpo na. 7 taon ng sakripisyo. 7 taon ng pamumuhay sa anino ng isang lalaki. Lahat ng natanggap ko kapalit ay pang-aabuso na nakabalot sa karangyaan ng isang maluho na anibersaryo ng hapunan. Sumakay akong taksi, ngunit hindi ako nakpunta sa townhouse sa Alabang na noon ay tinatawag kong tahanan kundi sa ibang lugar.
Ang pag-iral nito ay hindi kailanman nalaman ni Rodrigo at ang kanyang pamilya. Ito ay isang maluho na penthouse sa huling palapag ng isang skyscraper sa gitna ng Bonifacio Global City. Isang lugar kung saan tunay akong ako. Isang lugar kung saan mahalaan ko ang aking sariling imperyo mula sa likod ng kurtina. Ngunit bago simulan ang bukas na labanan, kailangan ko munang bumalik sa tahanan ng isang huling beses upang kunin ang pag-ari ko at sabihin ang huling paalam sa aking hangal na pagpapasakop. Nang itulak ko ang pinto ng townhouse, ang ilaw ay naglilya pa rin. Ang kapaligiran ay hindi tahimik kundi puno ng masayang kumpas. Si Remedios, ang aking biyanang babae, at si Cheryl, ang kanyang anak na babae, ay maginhawang nakaupo sa sofa. Ang kanilang mga mukha ay nagsisila na parang nanalo sila sa lotto. Nang makita nilang pumasok ako, si Remedios ay hindi man gumawang pagsisikap na tumayo, itinataas lamang ang kanyang baba at nagwika ng mapagmalaki, "Bumalik ka pala. Akala ko ay wala kang lakas ng loob na mukain itong bahay. Sige na. Ayusin mo na ang iyong magamit para may espasyo narito. At tandaan mo, personal na gamit lamang ang kukunin mo. Lahat ng iba pa sa bahay na ito ay binili ng pera ng aking anak. Wala kang karapatang humawa ng anuman." Nanahimik ako, hindi sumasagot. Sanay na ako sa mga mapanghalinang salitang ito. 7 taon kong narinig ang mga ito araw-araw, ngunit ngayon ay hindi na sila makakasakit sa akin. Nagdudulot lamang sila enigici, pera ni Rodrigo. Hindi niya nalalaman na maging ang branded na damit na suot niya ngayon ay binayaran ng pera ng aking kumpanya. Ate Kira, pinaypay ng labi ni Cheryl nang may nakakinsultong ngiti. "Huwag kang malungkot. Dapat malaman ngang babae ang kanyang lugar. Tingnan mo ang iyong sarili, buong araw sa kusina ka naktatago, laging amoy ulam. Paano mo maaring panatilihin ang aking kapatid? Dapat kang matuto kay Christina. Siya ay maganda at matalino. At bukod dito, anak siyang isang oligarko. Malapit na siyang maging manugang sa bahay na ito at kami ni nanay ay magiging masaya. Sabi nila ang kanyang itay ay nangako na mag-invest pa ng ilang bilyong piso sa kumpanya ni Rodrigo. Ang aming pamilya ay lalago pa." Narinig ng biyanang babae ang masalitang anak, nagmayabang na tumango. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng ganitong kayabangan na parang hawak na niya ang buong mundo sa kanyang makamay. Iyon ang dapat maging manugang karapat-dapat, tumutulong sa asawa na magparangal sa pamilya. Hindi isang parasite na tanging alam ay umasa sa asawa. Parasite? Nangingiti ako sa isip ko. Kung ako ang parasite, sino naman sila? Mga limatik na sumusupsop ng dugo, mas angkop na katawagan. 7 taon bawat buwan ay kailangan kong maglaan ng malaking halaga mula sa kita ng kumpanya at ilipat sa personal na account ni Rodrigo para ibigay sa kanyang ina at kapatid bilang allowance. Ang kanilang mabakasyon sa Baguio at Singapore, mga-branded na bag mula Rustans, mahal na spa treatment sa BGC, lahat ng ito ay binabayaran ng tinatawag nilang personal na gastos. Walang isalita, tahimik akong umakyat sa aking kwarto. Ito ang huling beses na tisin ko ang pang-abusong ito. Binuksan ko ang aparador. Kinuha lamang ang ilang simple. Wala akong kailangan sa bahay na ito sapagkat ang buong karangyaang ito ay nilikha ko at kayang gumawa ngang mas mahusay pa. Habang bumababa ako na may maliit na maleta, bumalik si Rodrigo. Tumingin siya sa akin nang walang kahit anong pagsisipuro, lamang lamig at kayabangan sa kanyang mata. Nakapak na, magaling. Mula bukas, huwag nang humarap sa akin. At isa pa, bukas ay may stockholders meeting ng kumpanya. Mayroon kang ilang nominal na shares na iniwanan ng aking ama. Pumunta ka sa tamang oras at lagyan ng pirma ang papel ng paglipat sa akin. Ituring mo ito bilang huling pahiwatig naking mabuting loob sa iyo. Kaya kailangan papala niya ako. Kailangan ang huling pataang paggamit. Tumingin ako sa kanya. Pagkatapos sa 2 babaeng nagtatagumpay na nakaupo sa sofa, bahagya akong tumango. Isang mahiwalagang ngiti ang nangalay sa aking malabi. "Huwag kang mag-alala, bukas ay tiyak na darating ako at nangangako akong hindi kita mabibigo.
Hinila ko ang aking maleta patungo sa pintuan, iniwan sa likuran ko ang pamilyang nalunod sa ilusyon ng malapit na kayamanan at kapangyarihan. Hindi nila alam na ang bukas na umaga ay magiging kanilang pagsisimulan ng pagbagsak at ako ang magbababa ng kurtinang iyon ng kadiliman. Ang taksi ay tumatakbo sa gabi, iniwan sa likuran ang magarang townhouse kung saan lumipas ang 7 taon ng aking kabataan, 7 taon ng pagmamahal, 7 taon ng pagkakamali, hindi ako lumingon. Alam ko na mula sa sandaling lumabas ako sa pintuan na iyon, ganap ko nang pinunit ang aking nakaraan. Huminto ang sasakyan sa harap ng skyscraper sa gitna ng BGC. Pumasok ako sa personal na elevator na may maleta, idinauban ang keycard sa pindutan ng huling palapag. Bumukas ang pinto ng penthouse, at sa harapan ko ay isang ganap na naibang espasyo malawak, moderno, may napakalaking panoramic windows na nakatutok sa nightscape ng lungsod. Ito ang aking tunay na mundo. Isang mundo na maingat kong itinago sa nakalipas na 7 taon. Inalis ko ang mabigat na sutlang damit at nagsuot ng komportableng home clothes. Nagbuhos ng kopa ng red wine at tumayo sa tabi ng bintana, tinitignan ang maliwanag na ilaw sa ibaba. Parang mga bituin ang mga ito, ngunit hindi maliwanagan ang mga madilim na sulok ng kaluluwa ang tao. Ang mga alaala na kalipas na 7 taon ay bumaha malinaw, parang slow motion. Naalala ko ang araw ng aming unang pagkikita ni Rodrigo. Noon ay isang bagong graduata ako, puno ambisyon, at siya ay isang ordinaryong empleyado lamang sa isang maliit na kumpanya. Nagmahal kami sa isa't isa ng buong puso, walang ibang adhikain. Ako ang nakakitangan, potensyal sa kanya. Ginastos ko ang lahat ng aking iPhone at mana mula sa aking mga magulang upang itatag ang Constructo Holdings. Pinangalan ito ayon sa kanyang inspirasyon. Nagurong ako sa likuran upang siya ang maging presidente, upang matupad niya ang kanyang mapangarap. Ako ang kanyang gray eminensa, lahat ng estratehiya. Nagpuyat ng walang katulad na pagsisikap upang gawing perpekto ang mga plano sa negosyo. Gumamit ng aking mga koneksyon upang mahanap ang mga kasosyo, upang gabayan ang kumpanya. Sama pinakamahirap na panahon, lumago ang kumpanya, at nagbago si Rodrigo. Hindi na siya ang dati ang simpleng, tapat na binata. Nahulog siya sa magarang parties, sa mga night out sa BGC at Makati. Nagsimula siyang hamakin ako, ang asawang alam lamang ang kusina. Naisip niya na lahat ng tagumpay na ito ay sarili niyang nagawa, at ako ay isang babaeng mapalad lamang na naroron ng may pagkakataon. Nagbago siya ng 3 taon na ang nakakaraan nang ang kumpanya ay opisyal na nailista sa Philippine Stock Exchange. Iyon ay isang malaking tagumpay na nagpataas ng pangalan ni Rodrigo at ng Constructo Holdings sa bagong antas. Mula noon ay nagsimula ang kanyang matagal na mga business trips, mga gabing meeting. Natutulog ako sa ilusyon ng makasinungalingang iyon hanggang isang gabi, 6 na buwan na ang nakakaraan, ay hindi ko sinadyang nabasa ang mensahe sa kanyang telepono na nakalimutan niyang burahin. Mahal, salamat sa magandang gabing iyon. Hinihintay ko ang araw na makasamahan kita ng opisyal. Mua, Christina, nagwasak ang aking puso. Ang malambot na kurtina ng palsong maligayang kasal ay natanggal. Si Christina. Kilala ko siya, anak ng Pangulo ng Progress Corporation, isang mahalagang kasosyo na ako mismo ang nakdala sa kumpanya. Gaano katagal na silang lihim na nakikita. Sa gabing iyon ay iniyak ko ang lahat ng luha. Ngunit pagkatapos ng hindi mapaglabanan na kirot ay dumating ang malamig na kaliwanagan. Naunawaan ko na hindi ako maaring sumuko, napakaraming sakripisyo na ang nagawa ko. Hindi ko maaring hayaang agawin ng mga taksil na ito ang lahat ng nilikha ko. Nagsimula akong lihim na maghanda para sa araw na ito. Nakipag-ugnayan ako sa pinakamahusay na abogado. Lihim na naipon ang lahat ng katibayan ng pang-abuso ni Rodrigo, ang kanyang pagugol mula sa pondo ng kumpanya para sa pagpapanatili ng kanyang kabit at pamilya. Nakipagita ako kay Don Miguel, ama ni Rodrigo, isang mabuting tao nung init, retirado na at may mahinang kalusugan.
Palagi siyang nagmahal at nagtiwala sa akin. Ipinakita ko sa kanya ang makatibayan. Malalim na nabigo sa kanyang anak. Pumayag siyang tumulong sa akin. Tahimik niyang pinirmahan ang kasunduan ng paglipat sa akin ng buong pakete ng kanyang ma-shares ang pinakamalaki sa Constructo Holdings. Sinabi niya na ang kumpanyang ito ay bunga ng kanyang buong buhay. Hindi niya maaring pahintulutan itong mahulog sa mga kamay ng isang walang pasalamat na anak at isang mapanlinlang na intrigante. Mayroon lamang siyang isang kondisyon. Kailangan kong hintayin ang tamang sandali upang turuan si Rodrigo ngaral na hindi niya malilimutan sa buong buhay niya. At ang sandaling iyon bukas, ang araw ng stockholders meeting, ang araw na akala ni Rodrigo at ng kanyang kabit ay makukuha nila ang lahat, ngunit nakamali sila. Sila ay mga pupat lamang sa isang dula na ang script ay sinulat ko. Uminom akong kopa ng alak. Ang maasim na lasa nito ay kumalat sa aking bibig katulad ng aking kasal, ngunit pagkatapos ng kasiman ay dumating ang tamis ng nalalapit na kalayaan. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Anton, ang aking pinaka-katiwala ang katulong ang tanging nakaalam ng aking tunay na katayuan at mga plano. Hello, Anton, handa na ba ang lahat para bukas? Opo, Ma'am Chairman. Handa na po. Hinihintay lamang ang inyong utos. Mahusay, bukas ipapakita natin sa kanila kung sino talaga ang nagahari sa larong ito. Ibinaba ko ang telepono, tinitignan ang natutulog na lungsod. Ang gabing ito ang magiging huling gabi ng aking pagpapasakop. Ang bukas na umaga ay magiging ganap na naiba. Habang tahimik kong inilalagay ang mahuling piraso sa chessboard para sa bukas na mapagpasyang laro. Sa ibang bahagi ng lungsod, sa magarang rooftop bar ng isang 5 bituing hotel sa Makati, si Rodrigo at ang kanyang kabit na si Cristina ay nalunod sa lasing na lasang tagumpay na akala nila ay hawak na nila sa kanilang mga kamay. Hindi sila bumalik sa townhouse kung saan ang aking presensya ay malamang nasisinira sa kanilang magandang loob. At higit pa rito, gusto ni Rodrigo na gawin ang gabing iyon kasama ang babaeng itinuturing niyang kanyang kinabukasan, kanyang pampataas ng karera. Ang mabulang champagne ay kumikislap sa manipis na kristal na kopas, sumasalamin sa maliwanag na ilaw ng lungsod sa gabi. Niyakap ni Rodrigo ang manipis na baywang ni Cristina at bumubulong sa kanyang tainga ng matamis na mga salita na malamang ay hindi ko narinig sa buong 7 taon. Mahal, sa wakas ay dumating na ang araw na ito. Opisyal na akong malaya. Ngayon ay talagang makasasama na kita, mabibigyan kita ng katayuan na nararapat sa iyo. Sumiksik si Cristina sa balikat ni Rodrigo. Ang kanyang mahabang mga daliri na may maliwanag na pulang manicure ay dumausdos sa kanyang dibdib. Ang kanyang boses ay may kaakit-akit ngunit punong kalkulasyon. Alam kong magagawa mo, mahal. Pumirma na ba ang iyong lumang asawa? Akala ko ay uyak at makikiusap hanggang sa kamatayan na huwag kang pakawalan ang ganyang klaseng lutong makabahay na babae. Natawa si Rodrigo. Ang kanyang ngiti ay punong pagmamataas at pagamakngiti ng isang Panginoon na nagsasalita tungkol sa isang bagay na mas mababa. Saan pa siya kukuhang lakas ng loob? Isang babae na buong araw ay nakatayo sa loob ng bahay at sa kusina, saan siya makakalakas ng loob na gumawa ng iskandalo. Binigyan ko siyang counting separation money at masaya siya na parang nanalo sa loto. Nagbanta akong hindi magbibigay ng isang sentimo kung gagawa siyang ingay. Nang lusaw siya sa takot, agad na pumirma ng masunurin, hindi naglakas ng loob na kumibo. Mabuti naman, sabi ni Cristina. Hinahaplos ang mukha ni Rodrigo. Ngayon ay wala ng anuman at sinuman ang nakaharang sa atin. Pumayag ang aking itay. Sinabi niya na kapag natapos mo na ang matagal na diborsyong iyon, agad niyang invest ang pera sa Constructo Holdings. Isipin mo sa bilyong pisong iyon kasama ang Position at Connection and Progress Corporation. Gagawin natin ang Constructo Holdings na isang tunay na imperyo. Hindi ka na lamang magiging pangulo ng kumpanya, magiging isang business magnate, isang kapangyarihan sa mundong ito, at lahat ng ito ay salamat sa iyo, aking mahal, aking anghel.
Halik ni Rodrigo kay Christina. Ang kanyang makamay ay walang pagod na tumatuklas sa bawat sulok ng kanyang katawan. Bukas sa stockholders meeting ay opisyal na kong ipaanunsyo ang aming paghihiwalay sa harapan ng buong kumpanya at sa parehong oras ay hihilingin ko sa babaeng iyon na pirmahan ang papel ng paglipat ng natitirang 10% shares na iniwan ng aking ama sa kanya. Maliit na pakete iyon, ngunit ayaw kong may maywang anumang bagay kahit ang pinakamaliit na bagay na may kaugnayan sa kanya sa aking kumpanya. Gusto kong ganap na burahin siya mula sa aking buhay. Bahagyang nakunot ng no si Christina, nagpapakitang pag-isip, pipirma kaya siya. Para sa kanya, iyon ay malaking pera, baka mag-isip muli at magsimulang lumihang problema. Muli ay natawa si Rodrigo. Ngiting ang isang taong akala ay hawak ang tagumpay sa kanyang kamay. Isang taong naniniwala na kontrolado niya ang lahat. Huwag kang mag-alala, nakausap ko na ang aking abogado. Legal na ang masyares na iyon bilang conjugal property. Hindi siya makapipirma ng iba. At bukod dito, magbibigay pa ako sa kanyang kaunting dagdag na pera para sa katahimikan upang mabilis na umalis siya. Para sa isang babaeng katulad niya, sanay na mamuhay ng payapa at kumapit sa iba, ang perang iyon ay sapat na upang mabuhay ng maayos sa kanyang pagtanda at hindi gumawa ng problema. Nagtagal ang kanilang makopas. Ang malinaw na tunok ng kristal ay kumalat sa hangin, nagdiriwang ng planong itinuturing nilang perpekto hanggang sa pinakamaliit na detalye. Walang butas. Nagsimula silang talakayin ang kasal ng kanilang mapangarap sa Palawan o Boracay, ang bagong ang isang maliwanag na kinabukasan na punong kapangyarihan at kayamanan na naghihintay sa kanila. Sa pagkalasing ng palsong pagmamahal, material na kalkulasyon at kapangyarihan, ganap nilang nakalimutan ang aking mahuling salita-masalitang itinuturing nilang galit na bulalas ng isang talunan. Hindi nila maisip na ang babaeng hinahamak nila ngayon, itinuturing na walang silbing piyon sa chessboard, ay sa katunayan ay hawak ang kapalaran ng buong laro sa kanyang makamay. Sabik silang nakpipinta ng makulay na kinabukasan, hindi alam na direkta sa ilalim ng kanilang mapaa ay nahukay ng malalim na bangin at eksakto sa ikawalong ng umaga ng bukas ay ako mismo, nang walang kahit anong paksisi, ang magtutulak sa kanila roon. Sa gabing iyon, si Rodrigo ay hindi bumalik sa tahanan. Nanatili siya kasama ang kanyang kabit sa presidential suite ng hotel, tinatamasa ang huling sandaling ang kaligayahan at kasiyahan. At ako, nang makumpleto na ang lahat ng dapat gawin, ay nakatulog ng malalim. Ang pinakamapayapang tulog sa nakalipas na 6 na buwan mula ng araw na natuklasan ko ang mapait na katotohanan. Nanaginip akong maliwanag na pagsikat ng araw sa dagat at alam ko na hindi ito basta panaginip lamang, kundi isang tanda ng bagay na darating. Ang bukang liweweng susunod na araw ay nagdulot ng ganap na naibang kapaligiran. Ang langit ay malinis, walang kahit na isang ulap. Ngunit para sa pamilya ni Rodrigo, ito ay isang dakilang araw, isang araw na naniniwala silang magbabago ng tadhana ng kanilang buong angkan. Mula pangang madaling araw ay nakakagulo sa townhouse. Pinili ni Remedios at Cheryl ang pinakamagarang damit, pinakamamahaling alahas. Si Remedios nakasuot ng velvet na dark red na damit na may malaking pearl necklace. Sa lig ay mukhang reyna bago ang corona. Si Cheryl nakasuot ng bagong branded na damit. Maingat na may makeup ay mukhang bituin bago lumabas sa red carpet. Gusto nilang lumabas sa stockholders meeting ng may pinakahambok na anyo upang ipakita sa lahat kung sino talaga ang tunay na mga dueña ng Constructor Holdings. Bumalik si Rodrigo sa bahay ng alas 7 ng umaga. Siya rin ay maayos na nagbihis sa mahal na Italian suit. Ang buhok ay maayos na nahusay, ang mukha ay nagliliwanag sa kasiyahan. Tumingin siya sa kanyang ina at kapatid at nakasya ang tango. Magaling. Ngayon ay dapat kaming magmukhang kahanga-hanga upang makita ng lahat ang antas ng aming pamilya at upang maunawaan ng babaeng iyon kung ano ang natalo niya sa pag-alis sa akin. Ano pa namang may intindihan niya tungkol sa pagkatalo at pagkapanalo, nguso ni Remedios. Ang probinsyanang iyon ay tiyak na ngayon ay umiyak sa isang sulok. Umaasa lamang ako na hindi siya gumawang iskandalo sa pulong at mapahiya ang aming pamilya.
Nanay, huwag kang mag-alala. Mapagtiwala ang sinabi ni Rodrigo na abisuhan ko na ang aming abogado. Kung subukan niyang gumawa ng kahit anong bagay, agad siyang tatanggalin ng seguridad. Ngayon ang aming araw at walang makakahadlang sa kanya. Magkasamang umupo sila sa magarang sasakyan at naktungo sa gusaling Constructo Holdings Tower sa Ortigas kung saan dapat isagawa ang taunang stockholders meeting. Ang sasakyan ay dumausdos sa mga daan, na puno ngang masayang tawanan at mga pangarap ngang isang mayaman at makapangyarihang kinabukasan. Samantala, sa ibang lugar, handa na rin ako, hindi na ako, ang babaeng naka-apron na nakatali ang buhok. Nakatayo ako sa harapan ng salamin at tinitignan ang aking sariling imahe. Isang puting bespoke suite na gawa sa Manila, perpektong nakaukmit, binibigyang diin ang aking katawan. Ang mahabang buhok ay naayos sa magaan na kulot at bumabagsak sa aking mabalikat. Ang mukha may pinong, malinaw na makeup, binibigyang din ang determinadong mga mata at nakakaengganyo na pulang labi. Ang aking hitsura ay nagpaparating ng ganap na naibang aura, kumpiyansa, kapangyarihan at kaunting malamig na misteryo. Ang aking katulong na si Anton ay naghihintay na sa labas. Tumingin siya sa akin ng may halatang pagkamangha. Chairman, kahanga-hanga po kayo ngayon. Bahagya akong ngumiti. Salamat. Handa na ba ang lahat? Lahat po ay nasa tamang lugar. Ang abogado nating si Attorney Orlando ay nakarating na rin. Naghihintay siya sa lobby. Magaling. Tayo na. Panahon na para ibaba ang kurtina. Nang ang aking sasakyan ay pumasok sa paradahan ng Constructo Holdings Tower, ang sasakyan ng pamilya ni Rodrigo ay huminto rin ng sabay. Lumabas sila, mataas ang maulo, handa na tumanggap ng mga pagbati at papuri, ngunit sa sandaling iyon ay nakita nila ako. Bumaba ako mula sa morning na itim na Land Rover. Sa aking likuran ay sumunod sina Anton at isang eleganteng kalalakihan sa mahigpit na suit, si Attorney Orlando. Ang aking pagdating ay nagpigil sa lahat ng tatlo, parang kidlat. Nabuka ang bibig ni Rodrigo. Lumaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang magarang, aristokratikong babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay ang parehong asawa na pinabayaan niya kagabi. Si Remedios at Cheryl ay nakatitik sa akin. Sinisiyasat ang lahat mula sa damit at sasakyan hanggang sa aura na ipinalabas ko. Sa kanilang matingin ay makikita ang pagkamangha, inggit at isang bagay na katulad ng pagkalito. Hindi ko man sila pinansin. Kumilos ako na parang wala sila at may mataas na ulo ay kasama ang abogado at katulong ay pumasok sa pangunahing lobbing gusali. Naroon na ang ibang mas stockholder. Lahat mamata ay nakatuon sa akin. Nagsimulang umunat ang mga bulong. Nagtataka sila sa aking pagbabago at higit pa rito, nagtataka sila sa katotohanang sinasamahan ako ng Attorney Orlando, isang sikat sa mundo ng corporate law na hindi kayang bayaran ng lahat. Nagmamadali si Rodrigo at ang kanyang pamilya na sumunod sa akin. Ang kanilang dati pang pagmamataas ay nawala na, pinalitan ng kalituhan at masamang kutob. Ang kanilang mapanganib na araw ay opisyal nang nagsimula. Ang malaking conference room ng Constructo Holdings na tinatawag na puso ng kumpanya ay ngayon ay puno ng malalaki at maliliit na stockholder. Ang kapaligiran ay maringal ngunit hindi gaanong nababahala. Lahat ay naghihintay ng mahalagang presentasyon ng Pangulo. Si Rodrigo, isang presentasyon na dapat mag-outline ng estratehiya para sa darating na taon ng mabilis na paglago, lalo na sa harap ng mga balita na malapit na pagsasaayos ng malaking pamumuhunan. Nakaupo si Rodrigo sa upuan ng Pangulo. Ang mamahaling leather chair ay tila hindi nakdaragdag ng kaginhawahan sa kanya. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang karaniwang kumpiyansa. Inayos ang kanyang kurbata. Ngumiti sa mga stockholder, ngunit ang kanyang tingin ay paminsan-minsang lumilipat sa aking direksyon. Tahimik akong nakaupo sa unang hanay para sa mga tagapagtatag kasama si Attorney Orlando. Ang aking presensya sa ganap na bagong imahe
ay tulad ng tinik sa mata, tulad ng maling nota sa matagumpay na simponyang kanyang binuo na. Si Remedios at Cheryl bilang mga kamag-anak ng Pangulo ay nakaupo rin sa mga karangalang upuan. Sinubukan nilang magmukhang marangal at elegante, ngunit makikita sa kanilang mga mukha ang kalituhan nang makita nila ang aking pagbabago at marinig ang mga bulong sa paligid. Nagsimula ang pulong. Pagkatapos ng mga tuyong formalidad ulat sa pananalapi at pagsusuma ng nakaraang taon, sa wakas ay dumating ang sandaling hinihintay ng lahat. Lumabas si Rodrigo sa podium, nagpahinga ng boses at nagsimula ng kanyang talumpati. Nagsalita siya tungkol sa natatanging mga nagawa ng kumpanya, sa kahangahangang mga bilang ng paglagong kita. Nagpinta siya ng maliwanag na pananaw ng pagpapalawak ng merkado at pagsipsip ng mga katunggali. Nagsalita siya ng may kahusayan, kumbinsido sa estilong gisang mahuhusay na lider na lubhang pinupuring media. Ngunit ako lamang at ilang iba pa ang alam na lahat ng magagandang bilang at nagawa na iyon ay sa malaking bahagi ay resulta ng panloloko at pagmamalabis ng mga numero, isang mapanganib na hakbang upang pagandahin ang financial reports at maakit ang mga mamumuhunan. Natapos ang kanyang maliwanag na talumpati, si Rodrigo ay huminto ng sandali. Ang kanyang tingin ay nakatuon ng diretso sa akin. Ang tonong kanyang boses ay naging dramatiko tulad ng isang artista sa pinakamapagpasyang eksena. Maginua at ginang, bago tayo lumipat sa maplano para sa bagong taon, nais kong gumawang personal ngunit napakahalaga na anunsyo na maaring makaapekto sa istruktura ng stockholding at kinabukasan ng kumpanya. Ang aking asawa at ako ni Kira, dahil sa personal na mga dahilan, hindi mapakakasunduan, ay nagpasyang tapusin ang aming kasal. Sumabog ang conference room sa mga nagulat na sigaw. Lahat ng mga mata ay lumipat sa akin. May ilan na may pag-usisa, may ilan na may habag. Nagpakita ngang pahirap na mukha si Rodrigo na parang siya ay biktima ng isang masamang kasal. Ito ay napakahirap na desisyon. Ngunit ito ay kinakailangan upang makahanap kaming dalawa ng aming sariling kaligayahan. Sa aming kasunduan, ibibigay ni Ginang Kira sa akin ang lahat ng 10% shares na pag-ari niya upang maari akong ganap na mayalay sa pagpapaunlad ng kumpanya. Inaasahan kong igagalang ninyo ang aming desisyon. Nagsalita siya na parang lahat ay napagpasyahan na parang ganap akong pumayag. Nais niyang gamitin ang presyon ng lahat ng naroron ang aking reputasyon upang pilitin akong tanggapin ang isang nagawa na katotohanang siya mismo ang gumawa. Sigurado siya na ang isang housewife tulad ko ay hindi maklakas loob na humawa ng anuman kundi tumahimik at sumunod. Ngunit nakamali siya. Halos tapusin ni Rodrigo ang pagsasalita habang ang nga stockholder ay nagbubulong pa rin. Ang mabigat na pintong conference room na gawa sa narra ay bigla-biglang bumukas. Pumasok sa conference room ang isang matangkad na lalaki na may mabuting mukha ngunit may makapangyarihang tingin kasama ang ilang makatulong. Ito ay si Victorio Salcedo, Pangulo ng Progress Corporation, ama ni Cristina at ang pinakamalaking estratehikong kasosyo ng Constructo Holdings. Ang kanyang pagdating ay nagulat sa lahat kabilang si Rodrigo. Ayon sa plano, si Victorio ay dapat na lumabas sa katapusan. Pagkatapos ni Rodrigo ay pinagsama-samahin ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang kamay upang ipahayag ang malaking pamumuhunan. Victorio, bakit kayo nandito sa oras na ito? Bumubulong si Rodrigo, nagmamadaling lumapit sa kanya. Sa kanyang mukha ay pagkamangha at bahagyang pagkabalisa. Hindi man tumingin si Victorio kay Rodrigo. Binanggit niya ang iniabot na kamay, diretso pumunta sa podium at determinadong kinuha ang mikropono mula sa mga kamay ni Rodrigo. Humihingi akong paumanhin sa pagputol sa inyong pulong. Ang kanyang matatag na boses ay kumakalat sa buong conference room. Naparito ako ngayon bilang estratehikong stockholder ng Constructo Holdings upang ipahayag ang isang mahalagang desisyon. Ang Progress Corporation ay opisyal na inaalis ang lahat ng ipinangakong capital investment na 5 bilyong piso mula sa Constructo Holdings. Ang desisyon ay makakabisa simula ngayon. Ang kanyang masalita ay tumalab
tulad ng pagputok ng isang atomic bomb sa conference room. Lahat ay nabigla at hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Namutla si Rodrigo tulad ng papel at natitisod. Tito Victorio, nagbibiro kayo ba? Bakit? Bakit ganito nang walang abiso? Napagkasunduan na nating lahat. Kung may mali, sabihin ninyo, ayusin namin, ayusin namin, ayusin namin, ayusin namin. Lumingon si Victorio kay Rodrigo at tumingin sa kanya ng may pagamak at kabiguan. Napagasunduan, pinapatanggap mo pa sa akin ang salitang napagasunduan? Iniisip mo ba akong matanda na at nagdedeliryo, na madaling lilangin? Pinalso mo ang pinansyal na datos pinalaki ang kita ngang kumpanya upang linlangin ako, upang linlangin ang lahat ng stockholder na nandito. Hindi tiyak na may pagkakamali ito, may nagsisinungaling sa inyo. Sino ang nagsabi sa inyo nito? Sa gulat na sigaw ni Rodrigo, hindi sumagot si Victorio. Lumingon lamang siya sa akin ng may pagalang at bahagyang kasalanan sa kanyang tingin. Ang taong nagbigay sa akin ng lahat ng hindi mapabulaan ng katibayan na ito. Ang taong pumigil sa akin na maging isang linlanging tanga ito ay si Ginang Kira. Isa pang bomba. Ang buong conference room ay huminga ng pabilis. Ang mamatang lahat ay lumipat mula kay Rodrigo patungo sa akin. Tumingin si Rodrigo sa akin ng may kawalan ng paniniwala, halo ang pagkamangha, galit, takot at matinding kalituhan. Ikaw, ano ang ginawa mo? Bakit mo ginawa ito sa akin? Sa ating kumpanya? Naintindihan mo ba na kung maga-withdraw ang progress ng kapital, ang Constructo Holdings ay babagsak? Tumingin lamang ako sa kanya. Sa aking mga mata ay walang pag-alala, pagmamahal lamang. Ngumiti ako at sa ngiting iyon ay nanginig siya. Sorpresa, di ba? Rodrigo at Tito ay pampagana pa lamang. Nakturo ka sa akin ng napakahalaga pang aral. Sa negosyo ay walang lugar para sa bulag na pagtitiwala. Salamat sa aral na iyon. Nabukas ang aking unang sorpresa. Ang perpektong dulang ginawa ni Rodrigo ay nagsimula nang makaroon ng maunang dinamaagapang bitak at alam ko na hindi niya matitis ang dapat pang mangyari pagkatapos. Ang conference room na dati ay humahaginit sa mga bulong ay bigla-biglang tumahimik pagkatapos ng aking pahayag. Lahat ay nagpigil ng hininga, parang nanonood ng nakakaengganyo na krimen at hiwaga naghihintay kung paano maunlad ang nakakakuryosong dramang ito. Si Rodrigo, pagkatapos ng pagkabigla mula sa pagbubunya ng pinakamalaking kasosyo sa kanya sa harapan ngang lahat, ay tila nakapagsama-sama ng mga natirang pagpipigil sa sarili. Alam niya na kung susuko siya ngayon, mawawala sa kanya ang lahat. Sinubukan niyang pilitin ang ngitili ko, kawawa-awa. Sinubukan niyang magsalita ng malakas, lampasan ang mabulong. May pagkakamali ito, mga Gino at Ginang. Posible na ang aking asawa, si Kira dahil sa kalungkutan at galit tungkol sa diborsyo, ay gumawa nga hindi kinokontrol na hakbang at nagbigay kay Victorio ngang maling impormasyon. Nangangako ako sa harapan ninyong, lahat naganap akong malinis. Aayusin ko ang isyong ito ng pribado, humihingi ngang paumanhin sa abala, gaano siya kagaling. Sa ilang pangungusap ay sinubukan niyang itulak ang kwento sa ibang direksyon. Ginawa niya akong isang selos at nabubulag ng paghihiganti na babay na handang sirain ang karera ng kanyang asawa dahil sa maliit na pag-away. Lumingon siya sa akin at bumubulungang marahas ngunit para marinig lamang ng nasa podium. Nababaliw ka na ba, Kira? Anong makukuha mo rito? Sinisira mo mismo ang kumpanya. Naintindihan mo ba na kung ang progress ay naga-withdraw ng kapital, ang Constructo Holdings ay babagsak? Tumingin lamang ako sa kanya. Sa aking mamata ay walang ni anino ng pagkabali sa pagmamahal lamang, ngumiti ako at sa angiting iyon ay nanginig siya. Kumpanya. Sigurado ka? Ba nasa iyo ang kumpanyang ito? Rodrigo, nang hindi siya makapagbawi, lumingon ako sa mga stockholder. Ang aking boses malinaw at mariing ay kumalat sa buong conference room. Mga Gino at Ginang, alam ko na sa kasalukuyan ay lahat ay naguguluhan, ngunit hihingi ako ng ilang minuto upang linawin ang lahat.
Totoo na nagdidiborsyo kami ni Rodrigo, ngunit ang dahilan ay hindi ang kanyang sinabi at ang pagalis ng Capital Non-Progress Corporation ay hindi ang aking hindi kinokontrol na kilos. Ito ay hindi maiwasang kinahinatnan ng kanyang mapanlinlang at asal hayop na mga gawa. Nagbigay ako ng hudyat kay Attorney Orlando na sa buong panahong ito ay tahimik na nakatayo. Lumapit siya, binuksan ang kanyang branded briefcase at naglabas na makapal na folder na mga dokumentong napatunayan at may pulang selyo. Mga kagalang-galang na Board of Directors, sinimulan ni Attorney Orlando. Ang kanyang boses ay mababa ngunit makapangyarihan. Nais kong basahin ang isang legal na dokumentong may pinakamataas na kapangyarihan, direktang naugnay sa tunay na istruktura na pagmamay-ari na Constructo Holdings. Ibinigay niya ang folder sa kalihim ng pulong. Ang kalihim pagkatapos ng 1 minuto ng pagkamangha ay mabilis na naskan at ipinakilala ang nilalaman sa malaking screen upang makitang lahat. Ayon sa Certificate of Incorporation na alam ninyong lahat, patuloy ni Attorney Orlando, itinuro sa screen. Si Rodrigo ay kasalukuyang pinakamalaking stockholder, may-aring 41% ng shares. Ako, si Kira, ay may-aring 10% na shares na iniwan ng yumaong Pangulo habang ang natitirang 49% ay pag-ari ng ibang mga stockholder kabilang ang Progress Corporation. Tumango ang lahat. Ito ang istruktura na lahat ay nakakilala. Pundasyon ng kapangyarihan ni Rodrigo sa lahat ng mataong ito. Gayunpaman, patuloy ni Attorney Orlando, ang kanyang boses ay naging mas matatag at lumitaw ang isa pang dokumento sa screen. Narito ang katotohanan na matagal nang itinatago. Sa harapan ngang lahat ng naroron ay lumabas ang isang deed of assignment at paglipat ng shares na itinayo 2 taon na ang nakakaraan. Ang nagulat sa lahat ay ang pirma at thumbmark ng yumaong Pangulo na si Don Miguel, ama ni Rodrigo, sa ilalim. Ang nilalaman ng kasunduan ay napakalinaw. Ang yumaong Pangulo bago ang kanyang pagkamatay ay kusanglup na inilipat ang lahat ng kanyang 41% ng shares hindi sa kanyang anak na si Rodrigo kundi sa kanyang manugang na si Kira. Ang kasunduang ito ay nakarehistro sa mga naangkop na ahensya at may legal na puwersa, ngunit ito ay lihim na iningatan ayon sa kanyang huling kagustuhan. Ano ito? Sumigaw si Rodrigo. Ang kanyang mukha ay naging puti tulad ng tisa. Nagmamadali siya patungo sa screen, parang gusto niyang punitin ito. Impossible. Peke. Tiyak na peke ang nga dokumentong ito. Ang aking ama ay hindi maaring gumawa nga nito. Mahal niya ako ng higit sa lahat. Mahal niya ako ng pinakamarami sa pamilya. Rodrigo Reyes, sabi ni Attorney Orlando, nang walang ni anino ng pagkabalisa. Ito ay ganap na legal na dokumento, pinatunayan ng pinakakilalang notaryo. Kung mayroon kayong anumang pag-alinlangan tungkol sa pagiging tunay nito, handa kaming makita sa korte. Ang yumaong Pangulo na si Don Miguel ay gumawa nito sapagkat maagang napansin niya ang bulak na ambisyon at maling pamumuhay ng kanyang anak. Natatakot siya na ang gawa ng buong buhay niya ay masisira. Nagtiwala siya sa kakayahan, katalinuhan, at higit sa lahat sa etikal na pagnenegosyo ni Kira na kasama niya, at kayo ay nagtatayo ng kumpanya mula sa mga unang araw. Kaya naman, nakpasya siya na ibigay ang lahat ng kanyang negosyo sa isang taong sa kanyang palagay ay makakapreserba at makapagpapaunlad nito ng pinakamabuting paraan. Ang paliwanag ni Attorney Orlando ay tulad ng huling hampas ng martilyo sa ulo ni Rodrigo. Ganap nitong sinira ang kanyang kumpiyansa at kayabangan. Sa conference room ay nagsimulang umalo ng mga bulong, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito pag-usisa kundi matinding paggamanga. Kaya, kasama ang 10% nominal na shares na pag-ari ko aktwal na akong may hawak ng 51% ng shares ng Constructo Holdings. Ako ang tunay na may-ari. Ang tao na may pinakamataas na kapangyarihan. At si Rodrigo kasama ang kanyang porsyentong shares ay sa katunayan ay isang hired director lamang,
isang empleyado sa parehong yaman na itinuturing niyang sarili niya. Ang malupit na katotohanan ito ay mas masakit at mas nakakahiya kaysa sa pagtataksil ng kasosyo at kabit. Ganap nitong sinira ang pundasyon ng kapangyarihan na pinagpahirapan niyang itayo. Natitisod siya at halos bumaksak kung hindi lang sa upuan sa kanyang likuran. Ang mga mata na wala ng pagamakpuno na lamang ng matinding takot, walang salitang kalituhan. Bakit? Bakit mo ito itinago sa akin? Bakit ngayon? Bumubulong siya sa boses na puno nakpakaputol. Itinaho sa iyo, ngumiti ako, humakbang pasulong at tumayo sa kanyang harapan mukha sa mukha. Hindi ba ikaw ang laging itinuturing ang sarili bilang pinakamatalinong may likhang lahat? Hindi ba ikaw ang laging humahamon sa akin itinuturing akong walang silbing parasite? Gusto ko lamang makita kung gaano kakalayo ang maabot ng wala, ang aking tahimik na suporta ng wala, ang maestratehiyang binuo ko. At ang resulta, nakita mo na mismo, si Remedios na dati ay nakaupong namimigla ay bigla-biglang gumising, parang isang hayop na napilit sa sulok. Hindi niya matanggap ang katotohanang ito, ang kanyang gintong anak, ang kanyang tanging pagmamalaki, ay lalabas bilang isang empleyado lamang sa parehong manugang na lagi niyang itinuturing na basura. Ang mga pag-away at pangabuso ay naging kabaliwan. Tumakbo siya pababa sa kabilang ang pagtatangkang ang seguridad na pigilan siya, itinuro ako at sumigaw sa kanyang karaniwang hambok na boses. Mangkukulam ka. Anong binigay mo sa aking biyanan? Matalim na lobo ka, nagplano kang sakupin ang pag-aari ng aking pamilya. Ibalik ang kumpanya sa aking anak. Ikaw ang dahilan ng lahat ng kasawian ng aming pamilya. Ang conference room ay sumabog sa kaguluhan dahil sa kanyang hindi kontroladong pag-ugali, ngunit nakatayo ako ng walang galaw. Alam ko na ang pinakamabuting pagtatanghal na inihanda ko para sa kanya ay darating pa lamang. Ang galit ni Remedios ay tulad ng hindi kontroladong apoy. Wala na siyang pakialam sa mga kagandahang asal ng isang mayors asawa at nagmamadaling pumunta sa podium. Sinusubukan na atakehin ako, hawakan ang aking damit at punitin ito. Lason na ahas, inampon ngunit nagnakaw. Isang lobo sa kawan ng mga tupa. Noon pa lang alam ko na bulok ka. Ang aming tahanan ay mapalat lamang. 8 henerasyon na nagbabayad dahil dinala ka namin rito. Ibalik mo, ibalik ang lahat ng pag-aari ng aking anak. Sumisigaw siya at nagawe gamit ang mga pinakamaruming, pinakabastos na salita, mga salitang maari mo lamang marinig sa pinakamaruming palengke. Nagmamadaling lumapit ang mga gwardiya upang pigilin siya, ngunit nagwawala siya tulad ng isang nasugatan na hayop. Ang kanyang maayos na nakaayos na buhok ay nagumon na. Ang maingat na inilapat na makeup ay kumalat na sa kanyang mukha. Si Rodrigo ay nakatayo na may kulay abong mukha, ganap na nawalan ng kakayahang kumilos. Hindi man niya sinubukan na pigilan ang kanyang ina. Marahil ay dahil siya mismo ay nasa malalim na pagkabigla. O marahil ay sa kaloob-looban niya. Gusto niya na gumawa ng iskandal ang kanyang ina at lumihang ang problema para sa akin. Tumakbo si Cheryl, hinihila ang kanyang ina sa braso at umiyak, nagtatambal sa dramang ito. Nanay, kalma nanay, tataas ang iyong presyon. Manugang, paano ka maging ganitong malupit? Ang aking kapatid at nanay ay napakabuti sa iyo, binigyan kanilang komportableng buhay. Paano ka naklakas loob na kunin ang bunga ng pagsisikap ng aming buong pamilya? Napakabuti sa akin. Tinigil ko siya nang may malamig ng ngiti na nagpanginig sa kanila ng dalawa. Sigurado ka bang napakabuting ang inyong pamilya sa akin? O iyon ba ay malimos na ibinato sa akin na kinita pa sa aking sariling pera? Hindi ako nagawang makipagtalo sa kanila. Ang masalita ngayon ay walang kabuluhan. Lumingon lamang ako sa aking katulong na si Anton at bahagyang tumango. Si Anton ay agad na naintindihan ang lahat. Nang walang pag-aalangan, idinuktong niya ang kanyang laptop sa malaking projector ng conference room. Ang screen kung saan ipinakita ng mas maaga ang nakakilig na deed of assignment ay bigla-biglang naging itim. Sa conference room ay nagari ang katahimikan. Lahat ay pag-usisang tumingin sa screen, hindi alam kung anong trump card ang ilalabas ko sa pagkakataong ito. Pagkalipas ng ilang segundo, nagliwanag ang screen at lumabas ang isang video.
Hindi ito isang stage na video kundi isang recording mula sa nakatagong CCTV camera, isang sobrang liit na spy camera na inilagay ko sa opisina ng punong accountant ilang buwan na ang nakakaraan matapos kong magsimulang mahinala ng hindi tamang paggastos sa kumpanya. Sa unang video, si Remedios at Cheryl ay nakikipag-usap kay Armando, ang punong accountant, isang malayong kamag-anak na inayos ni Remedios upang makapasok sa kumpanya. Binalik-balikan ni Remedios ang isang fashion magazine, itinuro ang isang branded bag. Armando, tingnan mo itong bag, limitadong edisyon, magpabigay ka sa akin ng 200,000 piso ng maaga. Isulat sa representation expenses ni Rodrigo ngayong buwan. Marami siya ngayon na pakikipagkita sa mga kasosyo, maraming gastusin. Ang punong accountant, isang matipunong lalaki sa kalagitnaan ng edad, ay agad na tumango, nakpapasipsip. Opo, sige po, Remedios, huwag kayong mag-alala, aayusin ko po ang lahat. Pagkasabi nito, mabilis siyang nag-process ng withdrawal slip, maingat na inilagay ang prasa makapal na sobra at ibinigay kay Remedios. Ang ikalawang video ay mas nakakagulat pa. Sa pagkakataong ito, kasama ni Cheryl ang kanyang mga masasalang kaibigan. Pasimpleng pumasok siya sa accounting office, ay tinapon sa mesa ang credit card at nakwika ng hambog. Armando, naubos na ang limit na aking card, bigyan mo akong 300,000 piso ng cash. Kami ng aking mga kaibigan ay magpupunta sa Singapore para sa concert ng aming paboritong artista. Bahagyang nag-alinlangan si Armando, lumabas sa kanyang mukha ang hirap. Ngunit Cheryl, ngayon ay nasa mahigpit na cost-cutting mode ang kumpanya. Si Direktor Rodrigo ay nagutos na limitahan ang lahat ng hindi kinakailangang gastusin. Nakmamaktol si Cheryl at may kapalibhasang tumapak. Hindi kayo makbibigay. Ireklamo ko sa nanay. Gusto nyo bang sabihin ng nanay kay kuya na ipafire kayo? Si kuya ay higit na minamahal si nanay kaysa sa lahat sa pamilya. Anong 300 lang, hindi malaking halaga? Isulat nyo sa gastusin ni Proyekto A o B, tapos na. At muli ay sumunod ng masunurin si Armando, mapagpakumbabang pumunta upang kumuha ang pera para sa batang senyorita. Dumating ang iba pang ma-video, walang awang bumubunyag kung paano ang ina at anak ng sabuatan, ang punong accountant, ay walang kahihiyang nagsagawa en misappropriation en pondo en kumpanya sa ilalim pakukunwari ngang gastusin ni Rodrigo. Ang mga halaga ay hindi maliit. Sa kabuuan ay umabot sa maraming milyong piso. Lahat ng ito ay napunta sa kanilang pamimili, libangan at magarang paglalakbay. Tinrato nila ang kumpanya, ang pawis at luha ng maraming tao, kabilang ang mga stockholder na nakaupo dito tulad ng isang walang hanggang gintong balon, at walang pangimi nilang pinagsamantalahan ito. Hindi nila nalalaman na bawat aksyon nila ay naitala hanggang sa pinakamaliit na detalye. Nang matapos ang huling video, ang nakakatakot na katahimikan ay lumunod sa conference room. Ang matingin na dati ay nagpapahayag ng pagkamangha at pagkabigla ay ngayon ay pinalitan ng pahamak at pagkasuklam na katuon sa ina at anak. Ang kanilang drama tungkol sa isang pamilyang nasa panganib, tungkol sa isang inang ginagawa ang lahat para sa kanyang anak, ay bunyag na ang kanilang sariling magawa sa pinaka-nakakahiyang paraan. Naganyaya si Remedios, ang kanyang mukha ay naging puti tulad ng patay na tao. Natitisod siya, nanginginig, itinuro ang screen. Pagkatapos ako nakmumurmur siya ang hindi maunawa ang bagay. Ikaw, paano mo nagawa ito? Inilagay mo ako sa bitag. Si Cheryl ay nakaupo na sa sahig, takip ang kanyang mukha gamit ang kanyang nga kamay at walang tigil na umiyak. Naunawaan niya na sa gayong katibayan ay hindi lamang sila napahiya, maari rin silang humarap sa kaso sa korte. Mga Gino at Ginang, sinira ko ang katahimikan. Ang aking boses ay malamig ngunit makapangyarihan, kaya ganito napakabuti sa akin ng pamilya ng aking asawa, at gayon ang kanilang pag-ambag sa pagunlad ng kumpanya. Ginawa nila ang kumpanya na kanilang personal na makina ng para sinisipsip ang mag-a-asset ng lahat ng stockholder na nandito. Rodrigo bilang tagapagpaganap na direktor,
Alam mo ba ang tungkol dito? O alam mo ngunit sinadyang magbulag-bulagan na pumayag sa mga ilegalidad na ito upang ang ina at kapatid mo ay maging mapagbigay sa iyo bilang isang mapagmahal na anak at kahangahangang kapatid. Tumingin si Rodrigo sa kanyang ina at kapatid sa kanilang kaawa-awang kalagayan pagkatapos sa akin. Ang kanyang tingin ay puno ng kawalan ng pag-asa at hindi na siya makakapagtanggi. Kahit na hindi siya direktang lumahok bilang pinakamataas na pinuno, ang kanyang walang responsibilidad at pagpapahintulot ay isang hindi maaring patawarin na krimen. Ang pagtatanghal ng isang mapagmahal na anak ay bunyag na. Pagkatapos ng pag-alis ng ama at anak na nag-iwan ng kaguluhan at pang-aabuso, isang mabigat na katahimikan ang lumunod sa conference room. Lahat ay nakatingin sa kay Rodrigo at sa kanyang pamilya na may halo ng pagamak at schadenfreude. Ang kanilang drama tungkol sa isang pamilyang nagtataas ng bandila ay nagtapos ng ganap na nakakahiya higit pa sa inaasahan ng lahat, ngunit ang mga sorpresa na inihanda ko para sa kanila ay hindi pa tapos dito. Alam ko na upang ganap na malipol ang anumang pagtatangkang labanan upang wala na silang kahit anong pag-asang makamit, kailangan ko pang putulin ang huling sanga na maari nilang kumapit. Bumalik ako sa podium, kinuha ang mikropono at ang aking mahinahon ngunit makapangyarihang boses ay muling kumalat sa conference room, kinapit ang lahat ng atensyon. Mga kagalang-galang na stockholder, humihingi akong paumanhin na ang personal na usapin ay umagaong napakaraming mahalagang oras ninyo. Ngayon ay nais kong ipagpatuloy ang agenda. Tumingin ako kay Rodrigo na hindi pa rin nakakabawi mula sa pagkabigla pagkatapos kay Remedios at Cheryl na nangulubot sa isang sulok sa hiya at takot. Ngunit na ay mayroon akong ikatlong sorpresa, sabi ko sa malamig na tono. Ito ay isang regalo na nais kong ibigay ng eksklusibo sa aking dating biyenang babay na patuloy na tinatawag akong parasite. Nagbigay akong hudyat kay Attorney Orlando. Muli niyang binuksan ang kanyang leather briefcase at naglabas ng isa pang folder na mas makapal pa kaysa sa mga nauna. Ginang Remedios, seryosong sinabi ni Attorney Orlando. Bumaba siya mula sa podium at lumapit sa kanya. Ayon sa aming impormasyon, ang inyong pamilya ay kasalukuyang naninirahan sa isang mansyon sa Daang Kalikasan, Muntinlupa sa isang eksklusibong subdivision. Magtanong lang kung totoo. Itinaas ni Remedios ang kanyang ulo. Sa kanyang namumukto na mga mata ay kumislap ang huling bahaging ang pag-asa. Iyon ay isang magarang mansyon. Ang kanyang pinakadakilang karangalan, isang lugar na palagi niyang ipinagmamayabang sa kanyang mga kapitbahay na binili ng kanyang marunong na anak. Sa gayon, lubos akong nag-aalala na ipaalam sa inyo ang masamang balita, patuloy ni Attorney Orlando ng walang emosyon. 6 na buwan na ang nakakaraan upang matakpan ang malaking kakulangan sa budget na dulot na mga pag-aatas ninyo at na inyong anak na si Cheryl, ang inyong anak na si Rodrigo ay napilitang ipangako ang mansyong iyon bilang collateral para sa isang malaking utang na ginamit upang suportahan ang operasyon nega kumpanya. Namigla si Remedios at Cheryl, nanginig din si Rodrigo at mahina na nagsalita, Hindi ko iyon ginawa. Hindi ako pumirma ng anumang papel. Hindi mo ginawa ngunit ginawa ko para sa iyo, sinagot ko siya ng may malamig na tono. Bilang pinakamalaking stockholder at ang taong may pinakamataas na kapangyarihan sa kumpanyang ito, humingi ako sa iyong pirma sa isang special power of attorney na nagpapahintulot sa akin na ayusin ang mga mabilis na pinansyal na usapin sa iyong ngalan. At pinirmahan mo ito nang hindi binabasa sapagkat ng sandaling iyon, lahat ng iyong iniisip ay ang iyong paglalakbay kasama ang iyong kabit sa Singapore. Labis kang nagtitiwala na ako ay isang hangal na babae na walang alam sa negosyo. Patuloy si Attorney Orlando nang hindi binibigyan silang kahit isang segundo upang mag-isip. Ang takdang panahon ng pagbabayad ng utang na ito ayon sa kontrata ay nag-expire na kahapon. At, siyempre, sa kasalukuyang pinansyal na kalagayan ng kumpanya, ang pangunahing dahilan nito ay ang inyong pamilya. Wala kaming kakayahang bayaran ito. Kaya,
Ayon sa batas, ang nakpautang ay may ganap na karapatang kumilos upang mabawi ang naipangakong pag-aari. Iyon ay ang mansyon ng inyong pamilya upang mapawi ang utang. Nakpautang? Anong bangko? Pupunta ako at hihiling ng palugit, bumubulong si Remedios. Sa kanyang namamatay na mga mata ay kumislap ang huling bahagi ng pag-asa. Ngumiti ako ang ngitieng isang mananalo. Hindi iyon bangko. Ang bangko ay hindi kailanman aaprobahan ang ganitong malaki at mapanganib na utang sa ganitong maikling panahon. Ang pautang ay isang pribadong investment fund. Huminto ako upang palakasin ang dramatikong epekto pagkatapos dahan-dahan at malinaw na binikas at ang legal na kinatawan ng pondong iyon sa isang dalisay na pagkakataon ay ako, si Kira. Boom! Isa pang bomba ang pumutok. Isang bomba ngang mapangwasak na lakas. Ang buong pamilya ni Rodrigo ay namigla. Hindi nila makapaniwala na nagawa ko ang ganitong matalinong at walang awang galaw. Hindi lamang ko kinuha sa kanila ang kapangyarihan at perapati na rin ay legal na tinanggal ang kanilang huling tirahan. Kaya naman, sabi ko ng determinado, parang nagpapababa ng espada. Ngayon ay ang isang koponan ng masal at mga empleyado ng aking investment fund ay nagtutungo sa mansyong iyon. Bibigyan ko kayong 24 na oras upang tipunin ang inyong personal na gamit at lumabas doon. Pagkalipas ng 24 na oras, lahat ng natitirang bagay sa bahay mula sa muebles at dekorasyon hanggang sa huling kotsara ay magiging pag-ari ko bilang bahagyang kabayaran sa pinsalang ginawa nyo. Ang aking mga salita ay tumalab tulad ng hatol kamatayan, sinisira ang lahat ng kanilang natitirang pag-asa. Ang bahay na iyon ay lahat ng mayroon sila, simbolo ng kanilang kayamanan at pagmamalaki. Ngayon ay kinukuha ko ito. Hindi na kayanan ni Remedios ang ganitong kabiguan. Nakaligid ang kanyang mamata, lumambot ang kanyang katawan at hinimatay siya ng talagang toto sa conference room. Sumigaw si Cheryl na tulad ng baliw, nagmamadaling lumuhod sa aking harapan, humawak sa aking pantalon, umiyak at nakikiusap. Kira, pakiusap. Nakikiusap ako, maawa ka sa aming pamilya. Kung palalayasin mo kami saan kami titira, nakakamali ako. Alam ko na nakakamali ako. Malamig na tumingin ako sa kanya, walang kahit anong habag at maingat na pinalaya ang aking binti. Nung ikaw at ang iyong ina ay tinrato ninyo ako bilang libreng katulong noong ginastos ninyo ang pera ng kumpanya, samga walang kabuluhang bagay kahit isang beses ba kayong nag-isip na darating ang araw na ito. Ito ang presyo na dapat ninyong bayaran para sa inyong kasakiman at kahangalan. Lumingon ako, ayaw ko nang makita pa ang kaawa-awang palabas na iyon. Ang palabas ay nagtatapos na at ang mga masamang artista ay lumalabas na sa entablado upang bumalik sa kanilang dapat na lugar. Sa conference room ay nahari ang kaguluhan tulad ng isang palengke. Tinawag ang mga medikal na tauhan upang dalhin si Remedios. Si Cheryl ay patuloy na nakaupo sa sahig at walang tigil na umiyak at walang makakaaliw sa kanya. Nagbubulong ang mga stockholder na gulat sa nangyari, ngunit sabay nagtatamasa ng bahagya sa pagbagsak ng isang pamilya na matagal na nilang tinis ang kayabangan. Si Rodrigo, pagkatapos ang sunod-sunod na walang tigil na kabiguan, ay tila gumising mula sa pakabigla. Naunawaan niya na natalo niya ang lahat, ganap na lahat. Wala ng kumpanya, wala ng pera, wala ng kabit at ngayon pati na rin ang bahay. Ang kawalan ng pag-asa ay pinalitan ng matinding takot. Naunawaan niya na ang tanging taong makakaligtas sa kanya ay ako. Tumakbo siya sa akin, lumuhod, diretso sa harapan ng 12 ng tao. Kira, nagkakamali ako. Alam ko na nagkakamali ako. Kumapit siya sa aking binti. Daloy ang maluha sa kanyang mukha. Ang kanyang anyo ay hindi kapanipaniwalang kaawa-awa. Kasalanan ko ang lahat. Ako ay isang kakilakilabot na tao, isang walang silbing asawa, ngunit pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon, bigyan ang aking pamilya na pagkakataong mabuhay. Ano man ang hingin mo, gagawin ko. Huwag mo lang itaboy ang aking ina at kapatid sa kalye. Hindi sila makakaligtas ng wala kahit na bubong sa ulo. Nagsimula siyang maglarong bagong palabas.
ang palabas ng isang asawa na nagsisi ng lubos sa kaibuturan ng kanyang puso. Sinubukan niyang ibaba ang lahat ng sisi sa kabit na katatatapos lamang naganap na tinalikuran siya. Lahat ng ito ay si Christina. Siya ang humikayat sa akin. Ginamit niya ang pera at katayuan ng kanyang pamilya upang akitin ako. Nagsabi siya na mahal niya ako na tutulungan niya akong bumuo ng karera. Pansamantala lamang akong naging ulol. Sa kaibuturan ng aking puso ay mahal pa rin kita, Kira. Ang ating 7 taon na makasama nating nalampasan ang napakaraming kahirapan. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Sa pakikinig ko sa mga salitang ito, naramdaman ko lamang ang tawanan at pakasuklam. Kahit sa ganitong sitwasyon ay kayang magsinungaling ng walang kahihiyan. Iniisip niya na ako ay ang parehong hangal, madaling maniwala, mahinang puso na Kira ng nakaraan. Mahal mo ako. Ngumiti ako, yumuko at tumingin sa kanya ng diretso sa mga mata. Ang aking tingin ay yellow. Nagsabi kang siya ang humikayat sa iyo na pansamantala kang naging ulol. Kaya paano mo ipapaliwanag ito? Hindi ko na kailangang magsalita ng marami. Nagbigay lamang ako ng hudyat kay Anton. Siya na parang handang-handa ay muli na namang idinuktong ang computer sa malaking screen. Sa pagkakataong ito ay hindi maka-video ng pag-atas ang lumabas kundi isang serye ng kalitrato at maikling clips. Ito ay malarawan ni Rodrigo at Christina, mainit na niyayakap at humahalika sa mga magarang 5-star hotels. Mga clips kung saan masayang at malambing nilang ginagugol ang kanilang panahon sa Singapore at sa Bangkok. Ang maresibo ngang 12 ng libong piso para sa mga biniling ni Rodrigo para kay Christina mga mahal na sports cars, alahas na may diamonds, limitadong edisyon ng mga bag, at ang pinakamahalaga, ang pinakamalupit, ang petsa sa mga litratong ito at mga resibo. Hindi sila ginawa ilang buwan lamang ang nakakaraan ng opisyal niyang sinimulan ang pakikipag-ugnayan kay Christina kundi sa nakalipas na 3 taon. Tingnan mo, Rodrigo, sabi ko sa malamig at walang emosyong boses. 3 taon kang nagtataksil sa akin, hindi lamang pansamantala kang naging ulol, tulad ng sinasabi mo. Habang nasa bahay ako na nag-aalala sa iyo, nagluluto para sa iyo, nag-aalaga sa iyong tulog, nagpapasaya ka sa labas kasama ang iba pang babae, ginagastos ang aking pinagpagurang pera para sa kanyang pagpapanatili, at pinaparating mo pa sa akin na mahal mo ako. Ang iyong pagmamahal ay gaano kasimple at gaano karumi. Namigla si Rodrigo, tinitignan ang hindi mapabulaan ng mga larawan at video. Ang kanyang mukha ay pula at puti ng pula at puti. Ang kanyang huling palabas ay walang awang bunyag. Wala na siyang masabi pa, walang salitang katwiran. Ibinaba lamang niya ang kanyang ulo. Ang kanyang nga balikat ay bahagyang nanginginig. Ang pagbagsak ng pamilya ay naganap ng buo at malupit sa harapan ng lahat. Ang lahat ng mga takip ng maliwanag na kayamanan at mapakukunwaring pananampalataya ay natanggal na mula sa kanila. Natira lamang ang hubad na katotohanan en kasakiman, egoismo at kasinungalingan. Sila mismo ang naktulak sa kanilang sarili sa bangin at walang makakasalba sa kanila. Ang stockholders meeting ay natapos sa paraang hindi inaasahan ng kahit sino. Mula sa isang housewife ay naging bagong pangulong korporasyon ako, at ang pamilya ni Rodrigo ay mula sa tuktok ng kaluwalhatian ay bumagsak sa kailaliman ng kahihiyan. Ngunit alam ko na upang ganap na mawakasan ang anumang pagtatangkang lumaban upang wala silang natitira pang kahit isang pag-asang makamit, kailangan ko pang bunyagin ang mga pinakamalalim na lihim. Mga lihim na ganap na sisiraing ang mga natitirang pagmamalaki ni Rodrigo. Tumingin ako kay Rodrigo na nakatayo pa rin sa sahig pagkatapos kay Cheryl na umiyak tulad ng isang bata na inagaw ang kanyang kendi. Rodrigo, tumayo ka. Nais ko pang linawin ang ilang bagay bago natin ganap na putulin ang lahat ng ugnayan. Nanginig na tumayo si Rodrigo. Ang kanyang tingin ay walang laman. Siya ngayon ay tulad ng isang pupet na putol-putol ang sinulid, ganap na nasa ilalim ng aking kapangyarihan, wala ng lakas para lumaban.
Sinabi mo na nagdidiborsyo ka sa akin sapagkat nagdadala si Christina ng iyong anak. Tama ba? Kailangan mong bigyan siya at ang anak ng katayuan. Ito ang dahilang sinabi mo sa akin at malamang ang dahilang sinabi niya sa iyo upang pabilisin ang diborsyo. Mahina at automatikong tumango si Rodrigo. Iyon ay ang perpektong dahilan, ang pinakamabigat na kadahilanan upang iwanan ako ng makataw, upang makumbinsi niya ang kanyang sarili na siya ay isang responsableng lalaki. Sa gayon, lubos akong nag-aalala na ipaalam sa iyo ang malungkot na balita. Sabi ko nang may aninongang habag sa aking tingin, nararapat kang pumunta sa ospital at ipasuri ang iyong kakayahang magpaanak. Ayon sa medical na talaan na nasa akin, itinaas ko ang isang selyadong medical na folder. 2 taon na ang nakakaraan pagkatapos ng isang mabigat na komplikasyon mula sa isang viral infection na karoon ka ng pangalawang infertility. Ibig sabihin ay hindi ka na maaring magkaanak. Muli ay nanginig ang conference room. Lahat ay namulang buka ang bibig, hindi makapaniwala sa narinig nila. Si Rodrigo naman ay nanatiling nakatingin sa akin nang walang kumukurap. Hindi, impossible. Nagsisinungaling ka. Ginawa mo itong buo upang paghigantihan ako. Ikaw ay isang malupit at walang pusong babae. Sumigaw siya humahawak sa pagtanggi. Ginawa ko ba? Ngumiti ako ng mapait. Nakalimutan mo ba? Nunay napakabigat ng iyong pagkakasakit. 1 buong linggo kang nanatili sa ospital. Ako mismo ang nagpuyat ng maraming gabing nag-aalaga sa iyo. At ito ang mga resulta nga pagsusuri mula sa Makati Medical Center, ang pinakakilala sa lungsod. Ang doktor ay nakipag-usap sa akin ng naiisa, ngunit hiniling ko sa kanya na panatilihin itong lihim. Ayaw kong sakten kamasawkil ang iyong paumamacho. Nag-aaral pa nga akong nga paraan ng artificial insemination, ngunit hindi ko inaasahan na habang ako ay nagpupumilit na panatilihin ang pamilya, pinoprotektahan ka gagamit ka ngang isang di umano'y anak bilang dahilan ng pagtataksil upang bigyan ako ng panaksak na saksak sa likod. Ang hubat na katotohanan ay bunyag ng walang awang kalupit-lupitan. Namigla si Rodrigo. Sinubukan niyang alalahanin minsan ay napakasakit niya. Nanatili sa ospital at pagkatapos nito ay lumala ang kanyang kalusugan. Ngunit hindi siya makapaniwala sa kakilakilabot na katotohanan ito. Kaya kanino ang anak na nasa tiyan niya. Bumubulong siya. Ang batang iyon siyempre ay hindi sa iyo. Mapagtiwala ang sinabi ko nang may halata pang pangasar sa boses. Si Christina ay matalino at napakataktika. Hindi lamang ikaw ang mayroon siya. Niloloko niya pati ang iyo at ang kanyang ama. Mayroon siyang ugnayan sa ibang lalaki at nais niyang gamitin ang batang ito bilang kasangkapan upang italika upang opisyal na makapasok sa Constructo Holdings, maging Panginoon nito makuha ang mga aset na kapwa pamilya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang perpektong plano ay mabibigo sa huling minuto sapagkat sobra-sobra niyang minamaliit ang isang housewife lamang. Ang katotohanan ito ay mas masakit kaysa sa pagkawala ng pag-ari, mas masakit kaysa sa pagtataksil ng kabit. Tinamaan nito ng diretso ang kanyang pagmamacho, ang mga natitirang bahagi ng dignidad ng lalaki. Hindi lamang siya nilinlang, ginawa siyang isang tanga, isang piyon sa planong iba. Pinabayaan niya ang asawa na nagalaing kanyang buong kabataan para sa kanya upang tumakbo kasunod en isang babae na nagpalaglag en sungay sa kanya upang palakihin ang anak ng ibang lalaki. Alin ang mas masakit? Si Rodrigo ay bumaksak sa sahig. Ang kanyang iyak ngayon ay hindi nahuwad, ito ay sigawng isang ganap na sirang, wasak na tao. Natalo niya ang lahat sa pinakakaawa-awang paraan. Pagkatapos ng mapanganib na araw na iyon sa stockholders meeting, ang buhay ng pamilya ni Rodrigo ay talaga namang nag-ikot pababa, bumaksak mula sa tuktok ng kaluwalhatian hanggang sa pinakakailaliman. Eksakto pagkalipas ng 24 na oras tulad ng sinabi ko, pinilit silang lisanin ang magarang mansyon. Isang profesional na koponan ng mga marshal kasama ang seguridad ng aking investment fund personal na nagbantay sa proseso ng pagtitipon ng kanilang mga gamit.
Mailang maleta lamang ang personal na damit ang natala nilang makuha at lahat ng iba pa ay ang magarang muebles, mga branded na bagay lahat ng dati nilang itinuturing na simbolo ng kanilang katayuan ay nasaliuhan para sa susunod na benta. Mula sa mga may-ariang namumuhay ng maluho na may mga katulong ay naging mga walang tirahang nakatayo sa lansangan na may dalawang magaspang na maleta. Sa ilang pera na natira sa kanya, si Rodrigo ay nakaupa lamang ng isang maliit na inuwod at basa-basang silid sa isang mahinang, paupahang bahay sa isang mahirap na lugar sa labas ng lungsod. Isang silid na mga 20 metro kwadrado may nabalatan na pintura sa mga dingding, luma at makulot at maruming muebles. Ito ang naging bagong tahanan ng 3 taong sanay na sa magarang pamumuhay. Ang ganitong biglang pagbagsak mula sa langit hanggang sa lupa ay naging masyadong malaking pagkabigla para sa kanilang isa-isa na hindi kayang tanggapin ng kahit sino sa kanila. Ang mahusunod na araw ay naging isang serye ng mutual na pagbibintang, pag-aaklas at pagpapahirap sa sarili. Wala na silang pamilya, 3 kaway na pinilit na mamuhay sa ilalim ng isang makapal na bubong. Si Remedios nang makabalik mula sa ospital ay hindi na ang hambok na donya. Buong araw siyang umiyak, nagawi at inibinato ang buong sisi kay Rodrigo at Cheryl. Lahat ng ito ay dahil sa inyo sa mangmang na Rodrigo na inaakit ng babae ng hindi na mamalayan dahil sa babaeng gastas na Cheryl na walang tigil mag-aksaya. Sinira nyo ang tahanan. Ngayon ay kita nyo na. Si Cheryl wala ng katayuan ng isang privileged princess ay hindi nanatiling tahimik at nanggagalit na hindi bababa sa kanyang ina. Sino ang dapat sisihin? Hindi ba kayo ang pinakasakim laging tinutulak si kuya na itapon si Kira at mapangasawa ang may pera? Hindi ba kayo ang nag-aksaya ng perang ang kumpanya ng walang habas? Ngayon na ganito na ang nangyari, sino ang sisisihin? Si Rodrigo ulong ang pamilya ngayon ay nakaupo lamang sa sulok, nilalason ang kanyang kalungkutan sa alak, wala na siyang pakialam sa anumang bagay. Ang pagkabigla mula sa pagtataksil, ang nakakahiyang pagbagsak ay ganap na sinira siya. Tuwing nalasing siya ay winawasak niya ang muebles, sumisigaw ng aking pangalan at pangalan ni Cristina. Pagkatapos ay nagtatampo sa kanyang ina at kapatid, tinatawag silang mga parasito at pinagmumulan ng lahat ng kasamaan. Araw-araw ay nanginginig ang maliit na silit mula sa mga pag-awawe, pagmumura at tunong na balingpinggan. Sawang-sawa na ang mga kapitbahay sa kanila at nagsisikap na maiwasan sila. Upang mabuhay, si Remedios at Cheryl, 2 babaeng buong buhay, ay hindi nakilala ang mabigat na trabaho, ay napilitang humanap ng hanap buhay. Ngunit walang edukasyon, walang karanasan, sanay sa tamat na pamumuhay, makakahanap lamang silang parehong pisikal na trabaho na dati nilang hinamak. Si Remedios ay naging tagahugas ng pinggan sa isang murang tiyantain. Araw-araw ay kailangan niyang makipagtunggali sa grasa at dumi. Ang kanyang dating maingat na inaalaga ang kamay ay naging magaspang at may paltos. Si Cheryl naman ay nagtrabaho sa isang garment factory kung saan mula umaga hanggang gabi ay nakaupo sa harapan ng sewing machine, kumikita ng maliit na sahot na hindi pa sapat para bumili ng branded na lipstick tulad noong dati. Ang mahirap at nakakapagod na buhay ay nagpaging mas mainitin at mas masamang loob nila. Nagsimula silang magsisi, lalo na si Remedios. Sa mahabang magabing hindi makatulog na hihiga sa nakaluskos na higaan at naririnig ang mga daga sa kisame, naalala niya ako. Naalala niya ang mainit at masustansyang mga pagkain na niluluto ko. Naalala niya ang palaging malinis, maayos at mabangong tahanan. Naalala niya ang aking kabaitan, pasensya at pag-aalaga. Nagsimula siyang umintindi na sa kanyang sariling mga kamay ay itinataboy niya ang isang manugang na higit kaysa sa ginto, ang halaga isang tunay na makina ng kayamanan. Pinalit niya ang isang brilyante para sa karton, para sa mga walang laman na pangako, at ngayon ay kailangan niyang bayaran ang napakamahal na presyo. Ngunit ang pagsisi ay masyadong nahuli na. Hindi na nito mababago ang malupit na katotohanang kinakaharap nila. Sila mismo ay nahasik ng hangin at ngayon ay kailangan nilang umaning bagyo.
Habang nalulunod ang pamilya ni Rodrigo sa lusa ng kanilang pagbagsa at paghihirap sa aking buhay ay nagsimula ang isang bagong kabanata maliwanag at malakas tulad ng isang phoenix na muling bumangon mula sa abo. Pagkatapos ng stockholders meeting, opisyal akong umupo sa posisyon ng Pangulo ng Constructo Holdings. Ang pangalan ng Constructo Holdings ay napagpasyahan kong panatilihin hindi dahil may natitira akong damdamin para kay Rodrigo, kundi upang ipaalala sa sarili ko ang nakaraan na hindi dapat kalimutan at bilang pagpaparangal sa mga unang pagsisikap ng aking biyenang lalaking si Don Miguel. Ang aking unang hakbang ay ang kumpletong restruktura ng kumpanya. Tinanggal ko ang lahat ng mga walang kakayahang sipsip ang manaktatakip sa mga ilegalidad ng pamilya ni Rodrigo, lalo na ang punong accountant na si Armando. Sa halip nila ay itinaas ko ang tunay na mga may kakayahan, ang mga tahimik na nagtatrabaho para sa kabutihan ng kumpanya, ngunit pinipigilan. Ang aking katulong na si Anton dahil sa kanyang katalinuhan at katapatan ay hinirang sa posisyon ng Vice President, naging aking kanang kamay. Sa ilalim ng aking pamumuno ang kumpanya ay tila nakakita ng pangalawang hininga. Isinara ko ang lahat ng pekeng proyekto, winakasan ang mga palso numerong datos. Nakatuon ako sa pagpapaunlad ng mga pangunahing produkto, pagpapataas ng kalidad at pagbabalik ng reputasyon sa mga kliyente at kasosyo. Si Victorio, Pangulo ng Progress Corporation, nang makita ang aking kakayahan at determinasyon ay nagpasyang hindi na mag-withdraw ng kapital. Sa kabaliktaran, nakpasya siyang mag-invest pa ngang mas malaki, naging isang mahalagang estratehikong kasosyo. Sinabi niya na naniniwala siya sa isang babaeng leader na may parehong talento at moralidad tulad ko. Dahan-dahan ang kumpanya ay naging matatag at nagsimulang maunlad ng tuloy-tuloy. Naging bagong simbolo ako sa mundo ng negosyo, isang bata, maganda, mahuhusay at makapangyarihang pangulo. Ang magapang ekonomiyang magasin ay nagsimulang magsulat tungkol sa akin. Ang aking kwento ay naging inspirasyon para sa maraming tao, lalo na para sa mga kababaihan. Hindi na ako namumuhay sa anino ng iba. Tinatamasa ko ang aking malaya at independiyenteng buhay. Bumili akong bagong condominium sa isang magarang lugar. Personal ko itong idinisenyo ayon sa aking gusto. Nagbigay akong oras sa aking sarili, naglakbay sa Siargao, Coron, Palawan, nagkita sa mga kaibigan. Naunawaan ko na ang kaligayahan ng babae ay hindi nakasalalay sa kahit anong lalaki. Kriyaman ali ang dahagaliyahan ay nanggagaling sa kalayaan, kumpiyansa sa sarili at kakayahang mahalin ang sarili. Samantala, ang buhay ni Rodrigo ay lalong nagiging trahedya. Pagkatapos nga pagpapatalsik nila sa bahay, siya ay nalunod sa pag-inom, nawalan ng anumang interes sa trabaho. Ang ilang pera na natira sa kanya ay mabilis na naubos. Higit pa rito, dumating ang malalaki at humingi na luma niyang utang sa sugal na dati niyang itinatago sa akin. Walang pera, siya ay binugbog ng halos mamatay. Upang mabuhay, napilitan siyang magtrabaho bilang manggagawa sa isang construction site, nagbubuhat ng mabibigat na bagay. Mula sa isang makapangyarihang pangulo ay naging isang gusgusin, marumi at maduming manggagawa. Ang malupit na kaibahan na ito ay naging pinakamalaking parusa para sa kanya. Para kay Rodrigo, ito ay parusa hindi lamang espiritual at material, kundi maging parusa sa ilalim ng batas. Ang kanyang pinansyal na panloloko, pagpapalso ng datos upang linlangin ang mga kasosyo sa panahon. Kanyang sariling management, kahit si Anton at ang aking koponan ay nagpagsumikap upang maalis ang mga kahihinatnan, ay hindi ganap na mabubura ang mga bakas ng krimen. Isang malakihang pagsisiyasat sa ekonomiya ang nagsimula sa hindi mapabulaan ng katibayan na ibinigay namin at sa mga patotu ng mga dating empleyado. Isang opisyal na utos ng pag-aresto ang inilabas laban kay Rodrigo Reyes para sa matinding mga krimen sa ekonomiya na nagdulot ng malaking pinsala sa mga mamumuhunan. Sa araw kanyang pag-aresto ay bumuhos ang ulan na parang inaabot ng langit. Ang tao na siyang sumirang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng kanyang sariling makamay. Walang dumating upang bisitahin siya.
Walang nagpakita ngang interes. Ang kanyang ina at kapatid pagkatapos nga napakalakas na pagkabigla ay lumipat sa lalawigan kasama ang mga kamag-anak. Nahihiya silang manatili sa lungsod wala silang perang, subukan mang kumilos para sa kanya. Nanatili siyang nag-isa na pipilitang harapin ng mag-isa ang responsibilidad para sa kanyang mga hindi mapapatawad na mga pagkakamali. Ilang buwan pagkatapos bago ang pagdinig laban kay Rodrigo, nakatanggap ako mula sa kanyang liham. Isang liham na nakasulat sa isang gusot na papel mula sa loob ng bilangguan. Sa liham ay wala ng paksawe, wala ng bintang. Sumulat siya tungkol sa kanyang malalim na pagsisi tungkol sa kung paano niya naunawaan kung gaano siya nagkamali. Sumulat siya na ang maaraw na ginugol sa mga malamig na pader na iyon ay ang pinakamalinaw na mga araw ng kanyang buhay. Nakaroon siyang panahon upang pag-isipan ang lahat makilala na ang pinakamahalagang bagay na natalo niya ay hindi ang kumpanya, hindi ang pera kundi ako. Hindi siya humingi ng kapatawaran sapagkat alam niyang hindi siya nararapat dito. Mayroon lamang siyang isang huling kahilingan makita ako ng isang beses bago ang pagdinig. Matagal akong nag-atubili. Isang bahagi ko ay ayaw siyang makita ayaw nitong banggitin muli ang nakaraan. Ngunit ang ibang bahagi ay nagtutulak sa akin na pumunta. Gusto kong ganap na wakasan ang kwentong ito ilagay ang tunay na tuldok sa mga patay na relasyong ito. Pumunta ako sa detention center. Nagmukhaan kami hiwalay ng makapal na malamig na salamin. Si Rodrigo ay mukhang payat at tumatanda ng 10 taon. Sa kanyang buhok ay may mga uban na. Ang kanyang mamata noon ay puno ng pagmamalaki ngayon ay malalim na nabaon at walang buhay. Tumingin siya sa akin sa tingin na punong pagod at pagsisi. Salamat sa pagdating, sabi niya sa boses na paos at pinigilan. Halos hindi na kami nag-usap. Wala nang masabi pa. Lahat ng pagaway, lahat ng pagmamahal at natunaw na sa panahon. Bago ang hudyat ng gwardiya na tapos na ang oras isinuot ko sa mesa ang mga papeles na inihanda ko ng maaga. Ito ang petisyon ng anulasyon, sabi ko ng mahinahon. Sa pagkakataong ito ay ayon sa aking inisyatibo. Pinirmahan ko na. Pirmahan mo rin upang mapalaya tayong dalawa. Ang nangingini na kamay ni Rodrigo ay kinuha ang petisyon. Ang kanyang manipis na mga daliri ay dumausdos sa aking pirma. Tumingin siya sa akin at isang mainit na nahuhaling luha ang dumausdos sa kanyang labing napasok na pisngi. Patawarin mo ako at salamat sa lahat. Iyon ang kanyang huling salita sa akin. Tumayo ako at lumakad papalayo. Ni isang beses ay hindi ako lumingon. Nang lumabas ako sa mabibigat na lumang bakal na rehas ng detention center, ang mainit at maliwanag na ilaw ngang hapon ay nagliit sa lahat ng nakapaligid sa akin. Malalim akong huminga na amoy ang simoy ngang kalayaan ng bagong simula. Ang nakaraan ay talagang nanatili na sa likuran sa loob ng mga malamig at madilim na pader na iyon. Ang aking kinabukasan ay malinis asul, walang katapusang langit sa harapan. Ilang taon pagkatapos, si Rodrigo ay nakalabas mula sa bilangguan ng maaga dahil sa mabuting pagugali. Hindi siya bumalik sa lungsod ayon sa mga tsismis. Umalis siya sa isang malayo at malalayong probinsya sa Visayas kung saan nagsimula ang buhay ng muli mula sa simula. Si Remedios at Cheryl pagkatapos ng ilang taon ng mahirap na buhay ay nagbago rin. Wala na silang pagiging maingay at iskandal, naging tahimik at napaipon. Nanatili sila sa lalawigan. At marahil ito ay ang pinakamahinahong katapusan na maari nilang makuha. At ako nakahanap ng aking bagong kaligayahan. Si Anton ang aking katulong, kaibigan, kasama na laging nasa tabi ko sa mga pinakamahirap na panahon sa huli ay naging aking asawa. Ang aming pagmamahal ay hindi maingay o mapagpapakita. Dumating ito ng natural, itinayo sa mutual na pag-unawa, tiwala at paggalang sa isa't isa. Magkasama naming pinamamahalaan ang kumpanya na pinalitan ng pangalang Phoenix Holdings, itinataas ito sa bagong antas. Magkasama kaming nagtayong isang masayang pamilya na may matalinong at magagandang maanak. Ang aking kwento ay natapos, ngunit ang aking buhay ay patuloy na nagbubukas ng mabagong maliwanag at puno ng pag-asang pahina. Natuto ako ng napakamahal na aral. Ang halagang babae,
ay hindi nakasalalay sa kung para kanino siya nag-alay kundi kung gaano kalaki ang kanyang pagbabangon pagkatapos kan bawat pagbagsak at kung paano niya nililikha ang kanyang sariling kaligayahan, ang kanyang sariling kaharian, mga aral mula sa kwento, mga minamahal na kababayan matapos ng ang drama ng Pamilya Reyes at ang buhay ng ating bayaning si Kira, isang paglalakbay na punong intriga, nakakaengganyo na mga pagbabago, at mga luha hindi lamang ng tauhan kundi marahil din ng atin ng mga sumabay sa kanila ng pananatiling huminga, nang ibababa ang curtain, nang mamatay ang mailaw ng entablado, sa ating mga puso ay nananatili hindi lamang ang kasiyahan sa katapusan ng mga taksil kundi malalim na mga pag-uusapan at mahalagang mga aral na dalang kwentong ito. Ito ay hindi lamang isang kwento ng pagmamahal at pagtataksil. Ito ay isang malupit na hatol laban sa kasakiman, ilusyon at isang magandang awit tungkol sa lakas, karunungan at pagbabagongang isang babaeng napilitan sa sulok. Ang unang at pinakamahalagang aral na nais ipahayag na kwentong ito ay ang halaga na kalayaan at kakayahang mahalin ang sarili lalo na para sa mga kababaihan. Ang ating bayaning si Kira sa unang 7 taon ng kasal ay gumawa nga pagkakamali na madalas na ginagawa ngang maraming kababaihan, bulag na nag-alay ng kanyang sarili. Tinalikuran niya ang karera, itinatago ang kanyang mga kakayahan, pumayag na maging tahimik na anino sa likuran ng kanyang asawa na may naive na paniwala na ang kanyang sakripisyo ay pahalagahan na matatayo niya ang kastilyong kaligayahan, ngunit nakamali siya. Ang kanyang sakripisyo ay hindi lamang hindi pinahalagahan kundi hinamak pa ito, pinakturing siyang isang parasite, isang pasanin. Ito ay naging pundasyon kang pagpalaking kang pagmamataas ni Rodrigo hanggang naisip niya na ang lahat kang tagumpay ay kanyang sariling nagawa at ang kanyang simpleng asawa ay hindi na siya karapat-dapat. Ang kwentong ito ay isang mahigpit na babala. Mga minamahal na kababaihan, huwag kailanman itapon ang sarili ninyo. Huwag kailanman iwanan ang karera at pinansyal na kalayaan para sa kahit anong lalaki. Ang tunay na pagmamahal ay hindi isang panik na sakripisyo kundi makasamang pagunlad. Ang isang lalaki na tunay na nagmamahal sa inyo ay hindi kailanman nais na kayo ay maging anino, kundi magmamalaki siya at hihikayat kayo na lumiwanag sa inyong sariling paraan. Palaging magkaroon na plan B sa inyong buhay, palaging maghanda para sa pinakamasamang sitwasyon. Ang paghahanda na ito ay hindi pesimismo, ito ay karunungan, pagtatanggol sa sarili, isang paraan ng pagmamahal at proteksyon sa sarili mula sa mga hindi inaasahang bagyo ng buhay. Ang ikalawang aral ay isang malalim na pag-unawa sa kalikasan ng kasakiman at ilusyon. Ang pamilya ni Rodrigo ay isang maliwanag na halimbawa kung paano ang matao na bulak sa kasakiman at kabaliwan ay maaring maging hangal na malupit. Namuhay sila sa ilusyong nilikha ng kanilang sarili. Ilusyon ng talento ni Rodrigo, ilusyon ng walang katapusang kayamanan, ilusyon ng katayuan ng kanilang pamilya. Hinamak nila si Kira hindi dahil siya ay masama kundi dahil sa kanilang mamata ang halagang tao ay sinusukat sa pera at katayuang makikita. Hindi nila makikita ang kanyang tunay na halaga, ang kanyang katalinuhan at nakatagong potensyal. At ang ilusyon mismo, ang kabutaang palad na ito ang nakpalit sa kanila upang bayaran ang napakamahal na presyo. Sinabok nila ang gansa na nagmamandang gintong itlog upang yakapin ang isang frombang oras. Ito ay nagpapaalala sa atin na sa buhay huwag kailanman humusga sa mga tao sa panlabas na anyo. Huwag kailanman malitin ang mga tahimik na tao sapagkat sa matahing tubig ay malalim ang lalim. At higit sa lahat dapat nating mahalin ang mayroon tayo. Ang kasakiman ay isang walang katapusang bangin. Isang beses na mahulog dito ay bubunot tayo pababa sa pinakailalim nga kasawian, gagawin tayong mga mariposa na lumilipat sa apoy. At ang pinakamalalim na humanistikong aral ay ang kwento ng pahihiganti at kapatawaran. Ang pahihiganti ni Kira ay kahanga-hanga, matalino at determinado. Nagdudulot ito sa atin ng kasiyahan.
Ngunit kung titignan ng mas malalim makikita natin na hindi ito simpleng paghihiganti kundi isang landas tungo sa pagpapanumbalik ng katarungan. Hindi ginamit ni Kira ang mga maruming paraan, hindi siya gumamit ng karahasan. Ginamit niya ang kanyang isip, maingat na paghahanda at ang lakas ng katotohanan, ang lakas ng batas upang bunyagin ang managsakit sa kanya. Ang kanyang paghihiganti ay hindi lamang para mapawi ang galit kundi para protektahan ang kanyang pagsisikap, ang kanyang ari-arian at upang maibalik ang tamang kaayusan ng mga bagay. Ito ay isang napakahalagang aral. Kapag kinaharap natin ang kalikasan at pagtataksil, huwag malunod sa paghihirap, huwag mag-isip ng negatibong paraan ng paghihiganti, gawing lakas ang kirot. Manatiling kalmado, mag-ipon ng katibayan at gumamit ng batas at sibilisadong mga paraan upang ipagtanggol ang inyong mga karapatan. Ang pinakamatalinong pahihiganti ay ang mamuhay ng mas maganda at mas maliwanag na buhay kaysa sa mga pumabaya sa inyo. At sa huli, ang kwento ay nagbibigay sa atin ng espasyo upang pag-isipan ang kapatawaran. Binisita ni Kira si Rodrigo sa bilangguan ng isang huling beses, ibinigay sa kanya ang petisyon ng anulasyon upang mapalaya silang dalawa. Ang gawaing ito marahil ay hindi ganap na kapatawaran, ngunit ito ay pagpapalaya. Nagpasya siyang isara ang nakaraan, huwag hayaang ang put ay manghuli sa kanya at dumilim sa kanyang buhay. Ang pagpapalaya ay hindi kahinaan, ito ay lakas. Ito ay isang paraan ng pagpapagaling sa sarili. Ang pagpatawad sa iba ay nangangahulugang palayain ang iyong sariling kaluluwa. Umasa akong sa pamamagitan ngwentong ito, ang bawat isa sa atin ay makakaroon ng mas maraming lakas upang mapagtagumpayan ang makahirapan, mas maraming karunungan upang makilala ang matunay at pekeng pagpapahalaga sa buhay, at mas maraming tapang upang maging sarili, upang personal na itayo ang inyong matibay at tunay na kaligayahan. Salamat sa inyong mapagtiis na atensyon.